Good day everyone, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. It is such a good day. 6:15 ng Wednesday morning. Meron pa akong 2 oras na libre bago ako pumasok sa opisina. So mag-ride muna tayo. Diba? Ang opisina ko kasi walking distance lang dito. 8 minutes walking distance lang ang opisina ko dito. So pwede pa ako mag-ride 6:15, balik ako ng mga after 1 hour and go to work. Alright, so welcome to another video. Meron akong I'm in the mood. Ako ay nasa tamud. I'm in the mood to talk about something, and that is risk compensation. Yeah, okay. Kwentuhan lang tayo, daldala lang tayo. Merong kumakalat na video, merong nag-viral na video sa cycling community, sa bicycle community, sa biking community. And the video is about not wearing a helmet. At kapag daw hindi ka nag-helmet, mas ligtas ka daw. Alright, so yun, merong isang creator, clout chaser, kasi mukhang naghahanap lang talaga siya ng atensyon at engagement. Gumawa siya ng cycling video, bicycle video. Sabi niya, kapag daw hindi ka nagsuot ng helmet, napipilitan ka daw na mas maging maingat, and therefore mas magiging ligtas ka daw. At ang tinatawag niya, yun nga, ang tawag niya doon is risk compensation. You compensate for the risk by being more careful because you are not wearing a bicycle or a cycling helmet. At maraming engagement na nakuha yung video na yun, and mukhang nakuha niya yung gusto niya. Yung the number of engagement, the level of engagement, nakuha niya, nag-viral siya, so sumikat siya. Yun ang masama dun eh. Gumagawa tayo ng mga videos na ganun just for the clout, just for the attention, because there's money in social media. Ang problema, hindi natin pwedeng palampasin yun eh, kasi that is misinformation. Sabi nga ng mga pumatol na siklista at mga content creators sa biking community, mahirap daw palampasin yun kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Pag may narinig at maganda sa pandinig at confident yung nagsalita, maniniwala tayo. Tapos ang itinuturo pa niya something na sa tingin ko convenient. Kasi di ba napaka-convenient na wag ka na lang mag-helmet. Mas ligtas ka pa. Kasi mas magiging maingat ka kasi wala kang helmet eh. So I'm here today at bibigyan ko ng engagement. Actually wala namang kwenta tong ginagawa ko kasi hindi naman niya ako makapansin, hindi naman to makakarating sa kanya. So anyway, dito sa Man Cannot Ride, I promote road safety, road strategy, and road riding skills. So hindi ko palalampasin yung pagkakataon na yon na kumalat yung misinformation na yan. At ano lang natin, tingnan lang natin, pag-usapan lang natin kung bakit sa tingin ko mali yung theory niya, mali yung kanyang risk compensation or kung ano man ang tawag niya doon. Wait lang. Okay, atakihin natin agad yung theory niya na kapag daw naka-helmet, kapag daw hindi ka naka-helmet sa pagbibisikleta, katulad ni Kuya, ang mindset mo mas magiging maingat ka.
Therefore, mas magiging ligtas ka. Sa tingin ko, na overlook niya. Hindi pumasok sa utak niya na ang ugat ng pagiging Gempoy, ayan, yung Gempoy, yun yung equivalent ng pagiging kamote. Ang kamote sa motor, ang Gempoy sa bisikleta. Alright? So, ang ugat ng pagiging Gempoy, at ang example na nga niyan is yung hindi pagsusuot ng helmet, ang ugat niyan ay pagyayabang, pagpapakul, pagpapaastig. Diba? Yung mindset ng mga taong hindi nagsusuot ng helmet, ano yan? Cool ako eh. Cool ang naka-helmet. Astig ako eh. Hindi nababasag ang bungo ko. Yan. Ayaw kong sumunod dyan sa mga rules na yan. Safe naman ako eh. Ayan. O kaya, tinatamad. Ayaw kong mag-helmet, ang banas, ang init. Ay, ayaw kong mag-helmet. Walang pambili. Gastos lang yan. Ayan. Ay, ayaw kong mag-helmet kasi jahe. Panira ng forma. Ayan. Hindi kita yung maganda kong hair. Hindi ko masusuot yung aking mga designer cap. Napakaraming dahilan ng isang Gempoy, yung mindset niya para hindi siya magsuot ng helmet, at lahat yung dahilan na yon is for the wrong reasons. Forma, pagpapakul, rebellion or rebellious attitude, yan, being unique, being different, yan, dahil sa pagyayabang, pagpapaastig, katamaran, inconvenience daw, lahat yan. That's the wrong mindset. Yung sinasabi niyang kapag hindi ka nag-helmet, mapipilitan kang bumagal o mag-ingat para mas ligtas ka, hindi nangyayari sa tunay na buhay yun. Ilagay natin sa perspective ng mga nagmumotor, yung mga kamote. Sa tingin nyo ba? Ako, aaminin ko sa inyo, kahit ako, pag ang mood ko, pag ang aking mindset ay kakamotehan mindset, hindi ako nag-gear, hindi ako nag-gloves, hindi ako nagbo-boots, at yung helmet kaya ako lang sinusuot para makaiwas sa huli. Yun ang kamote mindset. At yun din ang Gempoy mindset. Halimbawa ito, nagmumotor ako tapos hindi ko susuotin yung helmet ko. Ang mindset ko ba, sabihin ko na, babagalan ko na lang dito sa Skyway para ligtas ako kahit walang helmet. Naku, Diyos ko, napakalayo nun. Napakalabong mangyaring yun ang iniisip. Meron siguro isa, dalawa, pero Diyos ko, malabong yun ang mindset ng mga hindi nag-helmet. Wait lang, mamaya ulit tayo magkwentuhan. Okay, habang mabagal itong nasa unahan ko, ibalik natin sa pagbibisikleta.
kami ng anak ko, o example na rin uli kami, ako, aaminin ko na uli, o, pag nagbibisikleta kami ng anak ko, halimbawa sa gabi, nandun lang kami sa village, maiisip namin na wag na lang kaya tayo dati mag-helmet, di ba? Okay. Pero paglabas namin, hindi naman kami maingat. Mas lalo pa nga kaming ginaganahan na mag-jempoy-jempoy eh. Bakit? Parang ang cool eh. Wala kang helmet, tas bigla kang jempoy. Wala kang helmet, tas ang bilis-bilis mo sa bisikleta, tas skid-skid, di ba? Konting stunts, di ba? Konting slide, di ba? Beating the red light. Yun eh. Ang ugat ng kanyang paniniwala, naniniwala siya na kapag hindi ka nagsuot ng helmet, mas maiisip mo na mag-ingat at magiging ligtas ka pag ganun. Mali. Sa tunay na buhay, hindi yun ang mindset ng mga siklista at ng mga riders na nakakaisip na wag na lang kayong mag-helmet. Kadalasan ang mindset ng mga yan ay yung jempoy mindset at yung kamote mindset. So ibig sabihin, yung mga nag-iisip ng ganyan na wag nang mag-helmet, wag nang mag-gear, yan yung mga jempoy, yan yung mga kamote. At that time na naisip nila yan. Balik na rin natin, no? Halimbawa, ako, matino akong rider, halimbawa, di ba? Ang mood ko, matinong riding. Di ba? Kapag matino yung mindset ko about my ride, hindi ko makakalimutan ang lahat ng safety factors. Magsusuot ako ng safety gear, helmet, gloves, and boots. Tapos kung talagang safe na safe ang gusto ko, I will wear riding pants and riding jacket. Meron pa akong armor or body protection na isusuot. Kasi yun yung mindset ko. Ang mindset ko is more on safety, paano maging safe. So hindi ko makakalimutan yung mga bagay na para sa safety. Kung ang mindset ko is about safety, hindi ako haharurot ng haharurot, hindi ako magbibiting the red light, hindi ako maglalampas sa speed limit. Lampas na ako ngayon, wait lang, baba tayo. Ayan, hindi ako magka-counterflow. O sa bisikleta naman, susunod ako sa traffic signals, susunod ako sa traffic light, hindi ako magka-counterflow, diba? Hindi ako sisingit ng sisingit sa labas ng bike lane. Kung yun ang mindset ko at safety ang mindset ko, o yung pagiging ligtas, hindi ako naniniwala na hindi maiisip ng taong yon na wag na lang kayong mag-helmet para mas safe ako. Diba? Ang labo eh. Ang labo. Siguro yun yung na-miss out niya. Yun yung hindi niya na naisama sa kanyang pag-iisip, sa kanyang thought process. Ang angulo ng kanyang risk compensation blah blah, kapag hindi ka nag-helmet, meron kang mindset na mas maging maingat, kaya mas magiging ligtas ka. Sa tunay na buhay, ang mga taong nag-iisip na wag magsuot ng helmet, mapabisikleta man yan o motor, yan yung mga jempoy mindset, kamote mindset. Hindi safety ang nasa isip ng mga yan. Bigyan ko lang kayo ng examples para lang humaba yung video ko. Okay, example lang. Halimbawa, condom. Nagpo-protection ka para you can have protected sex. Okay? Condom. Safe sex. Pag sinabi mo bang wag na lang kaya akong mag-condom para mapilitan ako na
mag-withdrawal na lang para hindi ako makabuntis. Pero you're missing the point. You're missing the point na ang pinoproteksyonan ng condom is hindi lang yung makabuntis ka o mabuntis ka ng jowa mo. Ang point ng condom is to protect you from STDs, sexually transmitted diseases. Diba? So napakahirap sabihin na wag na lang kaya ako mag-condom, kasi pag hindi ako nag-condom, mapipilitan ako na wag buntisin yung jowa ko. Pero makikipag-sex ka pa rin. Another one, bullet, kasi bumabaril ako, di ba? I'm shooter. I'm shooter. I'm shooting guns for leisure, okay, for pleasure. Sabihin ko kaya na wag na lang kaya akong mag bulletproof vest para mapuwersa yung sarili ko na huwag makipagbarilan. Ngayon, kung ako ay leisure shooter, pwede, di ba? Kasi hindi naman ako nakipagbarilan eh. Pero how can we be sure na walang galit sa akin at walang susulpot na lang at babarilin ako, di ba? Ngayon, kung ikaw naman ay law enforcement at military, abay, napakalaking risk factor nun. Wag na lang kaya akong mag bulletproof. Magpapatrolya ako sa pinaka-delikadong lugar sa Pilipinas at mapipilitan akong wag na lang makipagbarilan at tumago ng mas maayos para hindi ako tamaan dahil wala akong bulletproof eh. Di ba yung mindset na yun? O ito pa, isa pa, ilagay natin sa bisikleta. Ay sa motor muna, sa motor. Gato. Wag na lang kaya akong gumamit ng front brakes. Tanggalin ko na lang kaya yung front brake. Kasi yung front brake yan yung stopping power ng motor eh. Tanggalin ko na lang kaya para ang isip ko hindi ako magmamabilis. Di ba? Parang what? O lagay natin sa pagbibisikleta. Ayan. Ano ba sa pagbibisikleta? Wala na ako biglang maisip eh sa pagbibisikleta. Ano ba? Tuloy, wala na ako biglang maisip. Yun na lang, yung helmet. Wag na lang kaya ako mag-helmet para ang mindset ko, I'll be more careful, then I'll be safer. Anyway, thank you so much for watching, joining me on this video. Alam nyo po, talagang napakahirap mag-promote ng safety, lalong lalo na kung ang ugat ng kakamutihan at kajempo yan yung mindset ng rider o ng siklista. Napakahirap kalaban ng mindset. But it doesn't mean na hindi na tayo magpo-promote ng safety. Ang mas maganda dyan is targetin natin yung mindset. So let's promote yung mindset ng safety, hindi yung mindset ng kakamutihan at ng kajempo yan. Yun na lang siguro. So that means gagawa pa ako ng mga videos about safety sa motorcycle and road riding, road safety, road strategy, and riding skills, proper riding skills. And I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much. Have a good day, everyone. Such a wonderful day. Ride safely, bike safely,
Be happy and alive. Mini jump. Ayun o, huwag niyong gagayahin yun. Pinatatalo ng motor. Ay.